Hello guys, bali ang topic natin ngayon ay yung may nag-request kasi sa atin kung okay daw ba sa paahon yung Ertiga GA. Ngayon, itatry natin dito guys. Yan, medyo paahon yan guys. Bali nasa Sual kami guys. Yan yung papuntang Alaminos. Medyo paahon ng konti dyan guys. Malalaman natin ngayon kung kung okay ba siya sa paahon yung GA. Yung GA variant ng Ertiga. Bali to guys, punong-puno kami. Papakita ko lang loob. Hindi makabakatsada. Hi po! Makakatsada si Papa at magdulas ang daan. Ayan, punong-puno yan. So, malalaman natin yan kung okay ba yung Ertiga sa paahon. Tara guys. Guys, bago pala natin simulan, shoutout lang tayo kay Monchito74. Siya yung nag-request nito guys eh. So, itodo natin yung aircon. Kasi yun yung request niya. Oh! Ayan, nakatodo ng aircon. Ngayon, paahon yan guys. Para makita yung Ertiga sa paahon. Oh my God. Guys, ngayon naman itatry natin na nakapatay ang aircon. Tingnan natin yung power ng Ertiga. So, patay ng aircon guys .
Guys, ayan, na-try natin sa katamtamang akyatan si Ertiga GA. Kung hindi kayo familiar sa Sual Pangasinan guys, kung taga South Luzon kayo, pwede nyo ikumpara to sa Tagaytay. Yung una, nakasagad ng aircon natin, tapos yung pangalawa, naka-off naman. Seating capacity tayo at fully loaded yung trunk natin. Ngayon naman ay magbibigay ako ng personal opinion base sa karanasang ito. Disclaimer lang po, hindi po ako professional car reviewer. Yung gear na nagamit ko, second at third gear lamang. Tapos yung RPM naman ay madala sa 2,500 RPM hanggang 3,000 RPM. Pero yung pinakamababa ay 2,000 RPM, tapos umabot naman sa 4,000 RPM yung pinakamataas. Sa speed naman guys, lowest natin 30 kph, highest 50 kph, tapos nasa 40 to 45 naman ang madalas mag-appear. Sa speed guys, kung nabababaan kayo, pwede nyo pang laruin to ng 60 to 70. Depende na lang po sa driving skill nyo. Kasi yung sa akin guys, kasama ko pamilya ko, tapos medyo basa ang daan. Kaya for safety reason, hanggang dito lang muna ako guys. Kung ikukumpara ko yung aircon guys na nakabukas kaysa doon sa naka-off, ano talaga guys, medyo mas mabagal yung pag-akyat ng RPM kumpara doon sa naka-off. Kasi nung in-off ko na yung aircon guys, sobrang ano guys, sobrang bilis umakyat ng RPM. So ibig sabihin, mas ano siya guys, mas nakakaarangkada siya ng mas mabilis. Kaya kay Monchito 74, sana nasagot ko yung tanong mo. Ang specs ng Ertiga GA guys, ang engine niya 1462cc. Yung power 1,000 or 103 horsepower at 6,000 RPM. Yung torque naman 138 Nm at 4,400 RPM. Sa specs niyang ito, masasabi ko na tama at or sapat ang binibigay niyang output, kaya ang verdict ko is okay na okay siya sa ganitong segment. Kaya sa mga nagdududa, ito na yung sagot sa tanong nyo. Baka kasi yung ibang nagdududa, kino-compare nila yung Ertiga sa mga diesel na van or mga big MPV like Innova, which is unfair kasi ibang segment na po yun. So para sa akin, nire-recommend ko tong Ertiga sa mga first time owner, lalo na yung may mga pamilya na kasi 7-seater na to, tapos kung medyo slim at magaan yung mga sakay nyo, pwede po kayong magdagdag ng dalawa, pero syempre bawal sa batas yun. Sinasabi ko lang to para magka-idea kayo kung gaano kaluwag talaga tong Ertiga compare sa mga ibang competitor nito. Nasa 600 kg yung recommended total load nya, so bahala na kayong mag-compute guys. So ayun lang guys, kung gusto mo itong video na to, subscribe ka na lang sa channel ko para makita mo pa yung gagawin kong mga video about Ertiga GA. Salamat guys!